Oh, hello mga kachika. Si Atinan po ulit ito. Kagagaling lang namin sa Gold Coast at kami ay nagkaroon ng break sa napakabising buhay dito. Kasi kahit wala ka mang gawin dito, mag-iisip ka rin kung ano ang dapat gawin, di ba? Kaya umalis muna kami. Mga 2 nights lang naman at kakarating lang namin. Ang ganda talaga ng Gold Coast. Hindi kami nagsasawang pumunta doon. Tumingin ka lang sa dagat, ay marirefresh ka na talaga. At kami nagpapasalamat sa Diyos, binigyan niya kami ng opportunity na magawa namin makapag-break sa lugar na ito. At alam niyo bang mura lang yung mga napipili naming mga kwarto, and isa po yan sa blessing. Hindi po namin kakayanin yung palagi na lang ganito. So may mga nadi-discover po kami at may nakikita kaming mura lang talaga. By the way, Happy Valentine's po! Grabe, Valentine's Day na salamat na lang dahil ang ka-Valentine ko ay ito. Ayan ang ka-Valentine ko. O, diba? Last time po, yung vlog po natin ay paano tayo magiging matagumpay ay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon since na Valentine's, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang totoong love. Ano ba talaga ang totoong pagmamahal? Ito ba ay pagmamahal sa sarili? Pagmamahal ba sa kapwa-tao? O pagmamahal sa Diyos? Yan pong i-discuss natin ngayon. Naranasan niyo na ba na kayo ay malapit ng ikasal, handa na lahat, ikaw ay nag-resign sa trabaho, binenta niyo yung mga gamit, para handa ka nang lumipat dun sa mapapangasawa mo na magkasama kayo ng kayong dalawa ng habang buhay. And then suddenly, bigla na lang kinancel, biglang hindi natuloy dahil sa mga pangyayari. Napakasakit po nun, di ba? So mamaya pag-uusapan natin yan. Sa buhay natin, di ba, ang gusto natin merong nagmamahal sa atin. Ayaw nating may taong kinasusuklaman tayo, ayaw nating may taong kinaiinisan tayo. Gusto natin nagmamahal sa atin. Kahit naman talaga sino, di ba? Yun naman talaga ang dapat. Yun ang basehan natin kung paano tayo maging masaya. Paano ba tayo maging masaya? Di ba ang saya ng buhay pag alam nating may mga nagmamahal sa atin? Pero kahit may nagmamahal sa atin, tapos may nakita lang tayo, may nalaman lang tayong kinaiinisan tayo at galit na galit sa atin, parang nalulungkot na tayo, di ba? Ano ba talaga ang totoong pagmamahal sa buhay ng isang tao? Ito ba ay pagmamahal sa sarili? Pagmamahal ba ito sa kapwa-tao? O pagmamahal sa Diyos? Alam niyo po ba na sa Bible ay sinasabi, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, long-suffering, lahat yun. Nasa 1 Corinthians 13 po yun. Ngayon po, i-discuss natin, ano ba talaga ang love? True love. Sa mga mag-asawa, di ba gusto natin, ang asawa natin, lalo na ang mga lalaki, kailangan nating mahalin ang mga asawang babae at magsabi ng totoo. At ang mga asawang babae naman, mahalin ang mga asawang lalaki na pagsisilbihan ito. So yan kung paano tayo mag-express ng love sa bawat isa. Sabi ni Jesus sa Matthew 22 verses 37 to 39, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Yung joy, yan ang kailangan nating sa buhay, di ba? Yung maging masaya tayo. Gusto natin, ang buhay natin ay masaya kahit maraming problema. Pero alam nyo, hindi tayo masaya kung walang love. So, ibig sabihin nun, love is the root and joy is the fruit. Pag mahal natin ang ating mga anak o yung mga kapwa-tao natin, mga mahal natin sa buhay, gagawin mo ang lahat para lang maibigay sa kanila. Ibig sabihin noon, kahit pagod ka na, paglulutuan mo pa sila, kahit marami ka pang ginagawa, you need to give attention to them. So, ganun yung love. Masaya ka na pinaglilingkuran mo yung mahal mo sa buhay o yung kapwa-tao mo. Kagaya sa mag-boyfriend at girlfriend, di ba? Minsan, ang mga magbo-boyfriend at girlfriend ngayon,
ngayon, ang pag-express ng love nila ay yung ibibigay yung virginity, kasi kung mahal mo ako, ibibigay mo yon. Pero ang totoong love talaga, willing kang maghintay at willing kang maging pure yung girlfriend mo o yung nobyo mo. At kapag kinasal na kayo, yun ang ibig sabihin ng naghintay ka dahil love mo siya. So love is not giving pleasure to yourself just to satisfy yourself, kundi ito yung satisfaction na mag-glorify ang Panginoon. At syempre, maprotektahan mo din yung mahal mo sa buhay. Ang pagmamahal po sa sarili, hindi lang yung gusto mo palagi kang na-appreciate. Sumasama ang loob mo pag hindi ka na-appreciate. Yun ba talaga ang nakakapagpasaya sa buhay mo? Pero alam nyo, kahit hindi tayo i-appreciate o reciprocate yung ating paggawa ng mabuti o pagmamahal sa isang tao, masaya pa rin tayo. Bakit? Kasi nga, nabanggit ko kanina, na ang love natin ay hindi nakadepende sa love na binibigay sa atin ng tao. Sabi nga, love is what we do more than we feel. O, diba? So, ibig sabihin nun, hindi tayo nagdedepende sa mga feelings natin kapag tayo ay nagmamahal. Yung pong kaninang kwento ko sa inyo na may boyfriend, na handa nang mag-settle down, ay ako po yon. Dumating po sa buhay ko na ako po ay sana ikakasal na. Pero ang nangyari is biglang nagbago ang isip nung boyfriend at hindi ko alam kung bakit. So grabe po ang iyak ko noon. Kasi wala na, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nabenta na lahat, yung mga gamit. Pero may iba pa namang natira. Wala ng trabaho, nag-resign na. So hindi ko na alam. Alam nyo, yung na-feel ko yon, grabing sakit. Sabi ko, Lord, sana sa sakit kong ito, ihiwalay niyo muna yung kaluluwa ko sa katawan ko kasi grabe yung sakit na yon. Alam mo yung time na yon, nakatulog ako. And then, pagkagising ko, talagang na-renew yung aking lakas. Ang Diyos ay napakabait at pinakita niya sa akin yung pagmamahal niya. Binigyan niya ako ng hope na yung pagmamahal ng isang tao is limited lang. Ang pagmamahal ko ay unlimited, unconditional. Binigyan niya ako ng hope na makakahanap ka pa ng iba na it's my best. Not man's best, but God's best. At ganun nga po yung nangyari. Nakita ko po talaga yung kilos ng Diyos sa buhay ko about sa taong magmamahal sa akin. Ang prayer ko lang po ay makahanap ako ng lalaki na mapapangasawa na mahal kayo. Kasi it follows na kapag mahal ng isang tao ang Diyos, it follows na mamahalin ka. So, yun ang nangyari. And binabalik-balikan ko yun. Hanggang ngayon, nakikita ko talaga ang pagmamahal ng Diyos ay higit pa sa pagmamahal ng tao. Kanino ba tayo nabubuhay? Pag nagigising tayo, ano ba ang naiisip natin? Nabubuhay ba tayo sa tao na nagmamahal sa atin? O nabubuhay ba tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin? So, ang pagiging masayang buhay po ay ang pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. Yun pong love is the root and joy is the fruit. So, magiging masaya lang po tayo kapag yung love ng Lord ang nananatili sa buhay natin, ang iniisip natin. And it follows everything. Naranasan natin ang love ng Diyos, paparanas din natin yan sa ibang tao. Alam natin na kahit mag-fail yung tao na mahalin tayo, hindi pa rin tayo mawawalan, madidesperate kasi alam natin na merong person na nagmamahal sa atin at iyon ay Diyos. Pinakita po yan sa anak niyang si Jesus na namatay para sa atin. So, iyon po ang ibig sabihin ng totoong love. Okay po, maraming salamat sa pagkikinig at sana po kayo ay magkaroon ng magandang Valentine's Day. So, hindi lang ngayong 14 kundi everyday po. So, salamat sa Diyos sa pagkikinig. God bless you all. Bye-bye! Loving God means we offer back to Him what is given to us. Talents, skills, gifts with all our heart, mind, and soul to serve Him. In everything we do it for Him. We honor Him for what He wants to you. You trust Him with all your heart despite of difficulties in life. Loving Him means obeying and following Him as our worship. Loving others means we never give up loving, especially to your loved ones who are lost. Encourage them, pray for them, at the same time correct them if they need it. Hate what it makes him bad, but love them as they are. Because they are also created by God who has potential to be a good person and productive person. Loving them is looking not only the surface thing,
but beyond that. Love forgives. Loving others is not effective if it's not connected to the death of Jesus Christ. Because you cannot love others if we didn't find the true and genuine love in Jesus Christ. The greatest love is that God loves us while we are sinners and died for us because of our sins and save us from the punishment of hell. Loving ourselves is accepting what God wants the best for us. We don't subject ourselves to a situation that can make us compromise, and forgive ourselves too. Continue learning every day, and we hate what God hates, but love what God loves. Not a self-centered life, but Christ-centered life. And this is the secret of having a joyful life.